Hello mga kapatid, magandang gabi ho. Salamat for joining sa ating evening broadcast. Kayo po ay nasa programa na Experience Breakthrough. Pag sinabi po natin breakthrough mga kapatid, ito po ay ayon sa dictionary, an important discovery or event that helps to improve a situation or provide an answer to a problem. Yun po yung breakthrough. Ito po ay mahalagang discovery. May nakita ka, may na-discover ka, o di kaya ito yung pangyayari na maaaring matulungan na ma-improve yung sitwasyon o makapagbigay ng kalutasan sa problema. Yun po yung ibig sabihin ng breakthrough. But before that, tayo po yung manalangin muna at hingin po natin ng gabay ni prayer to Saint Michael po tayo tonight. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Saint Michael the Archangel, defend us in battle. Be our protection against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray. And do you, O Prince of the heavenly host, cast into hell Satan and the other evil spirits who prowl about the world, seeking the ruin of souls. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Alright, magandang gabi mga kapatid. Happy birthday kay Apple. At na-miss ko ata yung palans ni Apple kanina. Apple, happy birthday At bawi na lang si Brad Calix pag nagkita tayo Oo. Happy birthday Apple. Maraming salamat sa isang taon ay dinagdag na naman sa'yo na ating Panginoon. Alam ko na magiging fruitful yan yung taon na ito para sa'yo. At sa iba pa siyempre nagse-celebrate ng birthday tonight. Maraming salamat Apple. Partner natin yan sa ministry. Diretso lang kapatid sa ministry. At regards sa iyong pamilya, especially sa iyong mister Sana meron kaming opportunity na makapagkape-kape. Noel Rayco Mailong bro, magandang gabi, salamat. At nakita tayo kanina. I hope okay ka lang pag ikaw ay bumabiyahe gamit lang yung bisikleta. Ang proteksyon ng Panginoon Diyos ang sumaiyo. Kay Bobby Taruk bro, magandang gabi, salamat sa pag-share sa ating videos kapatid at sa mga insights na binibigay mo Maraming salamat Bobby Taruk. A blessed evening po sa ating lahat. Si Father Fardy Santillan, happy birthday din, sabi ni Apple. Ang Kura Paroko na Immaculate Conception, Bakyas, Mansilingan. Pads Farley, happy birthday po, God bless. Kay Bro Tata Tanyiza, magandang gabi kapatid. Maraming salamat. God bless sa buong pamilya. Alright. Ang gabi na ito ay may pamagat na experience breakthrough. Yan po yung sa gabi natin. Sa umaga yung kabrad, di ba? Gospel tayo doon Pagdating naman dito sa sa gabi, experience breakthrough. Alan Janeta mula dyan sa Hungary. God bless kapatid. Maraming salamat for joining, Alan. God bless sa work. Sa iyong pamilya, ganun din. Kay Laida Hontilia, magandang gabi po. Kaya mapapansin nyo dito sa Experience Breakthrough pagkagabi, samot-sari pinag-uusapan natin dito yung mga karanasan po Opo. Na nangyayari sa ating buhay, alam nyo yung karanasan na yan, ikaw lang naman talaga makapagkukwento ng maayos niyan Kaya pag nagkwento si Brad Calix sa inyo, lalo na yung naranasan ko, iba yung dating nun. Makukwento mo ng detalye, bagamat mga babae pag nagkwento detalyado. Tayo shortcut pa tayo pag nagkukwento Mga kapatid, tayo po ay nasa Nehemiah chapter 8. Ito po yung first reading natin. Titignan po natin yung Nehemiah chapter 8 verse 2 to 4.
Sabi po dyan ay ganito. So Ezra brought it to the place where the people had gathered, men, women, and the children who were old enough to understand. Ang context ito, si Ezra ay binasa niya yung kautusan sa tao. So there in the square by the gate, he read the law to them from dawn until noon. And they all listened attentively. Ba, mahirap yan. Binasa niya. Halos maghapon. Ang mga tao nakikinig pa rin. Ako, sa Pilipinas yan, medyo 25 minutes nga na yung homily ni Father eh. Hindi na tayo mapakali eh. Di ho ba? Ate Malu, magandang gabi ho. Ate Malu Alvarez Tan. Ezra was standing on a wooden platform that had been built for the occasion. The following stood at his right: Mattithiah, Shema, Anaiah, Uriah, Hilkiah, and Maaseiah. And the following stood at his left: Padaiah, Mishael, Malchijah, Hashun, Hasbadana, hindi ko alam kung tama yung pronunciation ko eh, Sekaraya, and Meshulam. Sige, baka may mga buntis po dyan na mga kaibigan ho kayo, suggest nyo magandang pangalan ho ito. Opo. 5 to 6. As Ezra stood there on the platform high above the people, Diki Kabantugan, magandang gabi. Kuya Usting Pabon, Rubines, Umpad, magandang umaga, tanghali o gabi sa iyo, kuya. Maraming salamat. They all kept their eyes fixed on him. As soon as he opened the book, they all stood up. Ezra said, "Praise the Lord, the great God." All the people raised their arms in the air and answered, "Amen, Amen." They knelt in worship with their faces to the ground. Rod Nicolas de, magandang gabi kapatid. God bless. Verse 8, they gave an oral translation of God's law and explained it so that the people could understand it. Now when the people heard what the law required, they were so moved that they began to cry. Leti Auza, magandang gabi po, Brad Calix, at sa ating lahat, God bless po. Ganon din kay Bro JB Tem Brevilla Akma. Sige, pagpipray natin mamaya, nabalitaan ko na masama raw pakiramdam mo eh. Sige Bro JB ha. They gave an oral translation of God's law and explained it so that the people could understand it. When the people heard what the law required, they were so moved that they began to cry. So Nehemiah, who was the governor, Ezra, the priest and scholar of the law, the Levites who were explaining the law, told all the people, "Now this day is holy to the Lord your God, so you are not to mourn or cry. Now go home and have a feast, share your food and wine with those who don't have enough. Today is holy to our Lord, so don't be sad. The joy that the Lord gives you will make you strong." Mga kapatid, ano po yung tinutumbok ng ating passage tonight? Ito po ay first reading yan. Kung sinusubaybayan nyo po yung mga nangyayari sa atin, sa ating liturgy. Ang araw na ito, gabi na, pagbibigay ito ng emphasis sa kahalagahan ng salita ho ng Panginoon Diyos. Sa Nehemiah chapter 8, dito ay isinulat yung isang eksena na kung saan si Ezra ay binasa niya ang kautusan sa mga tao. Nagkaroon ng assembly, pagtitipon, babae, lalaki, even yung mga bata na naiintindihan na yung salita ng Diyos ay nakinig po sila. At ang sabi ng Bible,
mula po ng madaling araw hanggang tanghali. So half day silang nakikinig. Hindi lang basta nakikinig, sabi ho sa Bible ay they all listened attentively. May focus. Sabi ko nga sa inyo, parang pagdating sa Pilipinas yan mukha atang di natin kakayanin yung kalating araw na nakikinig tayong diretso. Sa totoo lang, 1 oras lang yung misa natin Sa 1 oras na yan, nagmamadali pa yung iba. Pag nakikinig sa homily ni Father, hindi naman lahat interesado makinig Ilan sa atin yung ready kapag dumadalo tayo sa misa, na pagdating sa homily, talagang inaasahan mo yung sasabihin ng Panginoon. Ginagamit lang yung pari natin, but actually ang nagsasalita ang Diyos sa pamagitan po nila. Kaya ako every time ho na may misa, mahalaga sa akin, Sabado pa lang, inihahanda ko yung sarili ko spiritually para pagharap ko doon sa mula doon sa processional, 'di ba? Sa processional, depende yan kung iba kasi wala ng procession, depende kung anong oras. Marami tayong mga ritual na ginagawa, pero sa akin ang pinaka-highlights nun, yung Liturgy of the Word, saka yung Eucharist. Yun yung pinaka-highlights ng misa, mga kapatid. So, doon sa 20 to 25 minutes na homily ng pare, mahalaga yun para sa akin. Although bitin ako doon bilang dating pastor, kasi nasanay kami pa nagpipreach po kami, 30 to 45 minutes. Yung tao nandyan pa rin. Nakikinig sa 30 to 45 minutes. Nasasabi ho namin lahat. Doon talagang bitin yun 20 to 25 May sasabihin pa sana si Father, hindi niya na matuloy kasi nga may oras, 1 oras lang yung misa. Magandang gabi, Bro Romel Palma. God bless sa buong pamilya. Shoutout daw sa lahat ng followers ng Katotohanan ay ating pag-usapan with Brother Romel. Magandang gabi, bro. God bless. Kay Corazon Gagi, ganun din. Kay John Paul Ruby, maraming salamat for joining. Ganun din kay Kenneth Bustamante. Maraming salamat, mga kapatid. And they all listen attentively. Mahirap yan. In our context, dun nga lang sa 20 to 25 minutes, hindi na mapakali yung mga tao. Nagmamadali. Pero pag naglalaba tayo, nag-enjoy tayo maski nakalahating araw, di ba? O kayo na mga naglalaba po dyan, para mahirap umamin, di ba? Kayo na nasa laptop ninyo, pagka kayo ay anong ginagawa nyo dyan sa inyong cellphone, di ba? Nag-i-enjoy kayo, halos nagagalit kayo pag inuutusan pa kayo, mga bata, yung mga estudyante, di ba? Pero when we go to church, kapag nasa misa tayo, nai-enjoy din ba natin? Katulad ng mga tao nung una, yung mga tao doon, na kung saan si Ezra binasa niya ang salita ng Diyos from dawn until noon, and they all listened attentively. Sana mangyari ito sa Pilipinas. Mapapansin mo dyan sa verse 4, si Ezra po ay nakatayo doon sa wooden platform. Parang ito yung rostrum kung tawagin po sa ating panahon. Loida Hontilia, magandang gabi po. Tapos may binanggit ng mga lalaki, hindi na ho natin kilala kung sino ho yan. Probably ito yung mga lingkod sa simbahan na alalay po ni Ezra. Mga kapatid. At ang maganda ho rito, yung mga tao sa verse 5, habang nagsasalita si Ezra, ay they all kept their eyes fixed on him. As soon as he opened the book, sila po ay tumayo. At ang sabi ni Ezra, praise the Lord, the great God. Yun naman po yung opening ng mga pari natin, di ba? Actually, di ba may ginaganon-ganon sila bago basahin yung gospel? Di ba? Ganon tayo karespeto pagdating sa Word of God. Tumatayo tayo bilang respeto sa pagbasa ng gospel. Di po ba? Wala tayong problema dyan, mga kapatid, sa respeto na yan. Ang issue lang natin talaga minsan, gaano tayo kahanda.
Magandang gabi, kapatid na Agaton Ray Alfante. Salamat sa pag-share ng video natin, kapatid, ha. Ganon din kay Bro Harvey Angke, ang Vice President po ng Catholic Faith Defenders sa Diocese ng Bacolod. Ray Agaton, magandang gabi, Brad. Maraming salamat for joining sa ating broadcast. At sabi ng Bible, all the people raised their arms in the air and answered, Amen, Amen. At bahagi po ng kanilang pagtitipon, they knelt in worship with their faces to the ground. Para bang Muslim, pagka nagdadasal, parang ganun eh. Talagang nakaprostrate yung katawan, no? Talagang nakayuko at nakabow down. They knelt in worship. Yun ang tunay na pagsamba, di ho ba? Hindi yung mga worship ngayon ng mga nagpapakilalang born again eh, di ba? Masyadong magulo eh, parang disco eh. Naka-attend na po ako ng ganong simbahan eh, na parang may concert. Hindi po worship yun, mga kapatid. Yun po entertainment ang tawag ko ron. Entertainment, hindi ho worship. Kaya ho, minsan nagkakamali ang mga tao sa ganyan. Akala nila, pagka mabilis yung kanta, worship na yon. Oo. Hindi nila alam na entertainment pala yon. They are entertaining people. Parang concert nga, meron pang smoke na lumalabas eh. Meron pang lights eh. Parang concert nga. Tapos yung mga nagpapakanta eh, parang showy. No? Eh sa simbahan po natin, hindi ho showy. Hindi mo nga makita yung kumakanta. Yung pala, nasa taas eh. Noong unang pagsimba ko sa Katoliko eh, last year ng August eh, sabi ko, ganda ng boses, saan kaya yun? Ba, tinitingnan ko sa gilid, wala naman. Sabi ng misis ko, nasa taas sila, Papa. Doon sila kumakanta sa taas. Hindi natin makita yun kasi nga, naando sila sa likod eh. Nakatutok tayo doon sa altar, di ba? Lahat nandun eh. Doon tayo sa priest nakatutok eh. At sa ginagawa eh, di ho ba? Mederick Magbanawa Kapunong, magandang gabi po. Salamat for joining. Ganun din kay Arel Band Kayaw Fabila Dusong. Maraming salamat, kapatid. Salamat for joining. They knelt and worship with their faces to the ground. Wow. Ganda na ito, mga kapatid. Itong pinag-uusapan po natin dito. Now, verse 8 to 10, they gave an oral translation of God's law and explained it so that the people could understand it. Mga kapatid, ano bang pagkakaiba ng teaching sa preaching? May pagkakaiba ba ang preaching sa teaching? Yes, yung definition nito. Ang teaching, more on information sa ating utak. Pero yung preaching, puso yung inaatake mo rito eh, puso. Gamit ang salita ng Diyos, pero yung tumbok ng preacher, yung puso. Ang teaching, information. Ito utak, pinupuno yan eh. Maraming klaseng pagtuturo eh. Ang preaching din ho ay, ayon sa pag-aaral, may 4 na klase daw ng expository preaching. Ito, expository naman to. May binabanggit na verse by verse preaching. Nakapag-aral din po tayo ng may pagsasanay tayo patungkol sa verse by verse preaching. Kaya mapapansin nyo, tinatalakay natin verse by verse, di ba? Napapansin nyo ba? Pinapahapyawan natin. May tinatawag na thematic expository preaching. Pagka doktrina ituturo mo, maganda to yung thematic. Meron namang narrative expository preaching. Meron namang topical expository. Yung salitang expository, galing po yan sa salita na, ugat na salita na expose. Hinihimay-himay mo yung talata, ibig sabihin. Yan po yung pinakamahirap na klase ng pangangaral.
Kasi hinihimay-himay mo eh. Ano ba yan sa Greek? Ano ba yan sa Hebrew? Ano ba yung syntax niyan? May tinatawag tayo na exegesis, eisegesis. Yung eisegesis, nilalagay mo yung opinion mo doon sa Bible. Yung exegesis ay para bang nagmimina ka mula sa loob papalabas. Diyan mo inaalam yung background ng libro, sino ba sumulat diyan, ano ba yung overall theme, kanino ba naka-address yung liham. Medyo madugo ang proseso. Pero salamat dahil sa Katoliko, iba sa Katoliko. May magisterium, tapos na ang interpretation. Pero sa amin, ako bilang dating pastor, I was trained na aralin yung binabanggit ko sa inyo. Mas sporty ko yung expository preaching eh, yung verse by verse eh. Yung hinihimay-himay mo, yung bawat talata. Bisa naalala ko eh, ang unang mahilig ako sa book series eh, sa New Testament. Ang una kong pinreach po eh, Book of Romans. 16 chapters po yan eh. Alam po ba ninyo kung ilang taon ko pinreach yan sa church? Yung Book of Romans, umabot po ako ng 1 taon. Pipito Barbon, magandang gabi. Kay Bro Edward Moliken Jr., magandang gabi po. It took me 1 year to preach yung Book of Romans. Dire-diretso po yon, chapter 1 hanggang chapter 16. Verse by verse po yon. Oho, ganun ko ho atakihin yon eh, salita ng Diyos eh. Kaya alam ng miyembro ano ipipreach ko nung Sunday. Kasi nga nakasiris ako. So maganda rin sa akin yon bilang dating pastor kasi nga aral na ako ng aral kung ano yung ipipreach ko. Alam ko ipipreach ko next Sunday kasi nakasiris ako eh. Nakabook series ako eh. At alam ko kung hanggang kailan ko ipipreach yun. Ganun ho yung nangyayari sa akin. Yung huling, lalo na yung kalagitnaan ng ministry ko, di ba? 30 years plus ako na nagpastor. Yung kalahati po noon eh, ganun po yung style ng preaching ko na dati, topic-topical lang ako eh. Textual, topical. Pero nung na-train po ako na how to do expository preaching, mas nagustuhan ko yung expository preaching eh. Kasi hinihimay-himay mo yung bawat verse. Yun po yung training ko, mga kapatid. Dennis Nunez, magandang gabi. Ganun din kay Bonis Dalugdog. Drasir, Bonis Dalugdog. Magandang gabi po. Mga kapatid, kaibahan ng teaching sa preaching, ang teaching more sa brain, sa mind, information. Pero ang preaching, ang gusto namin mangyari pag nagpipreach kami, life change. Yun lang ho. Wala kaming gustong ibang makita. Na yung mga miyembro namin, kapag ka nagpipreach po kami, hindi lang sila tinatamaan yung brain nila kasi expository. Yung preaching, inihimay-himay ko yung talata eh. Pero ang goal ng kada preaching, kada Sunday, ay mabago yung buhay. Yun po yung emphasis namin bilang protestante. Hindi kami basta nagpipreach lang nang wala kaming goal. Ang kada preaching, kada Sunday, may goal yan. Ang goal, magbago yung buhay ng miyembro. Ngayon, siyempre, hindi na tayo pastor eh. Layman tayo sa Katoliko ngayon eh. So, ang ating gustong mangyari, Lord willing, na meron tayong mga mangilan-ngilang mga tatay na seryoso bilang Katoliko, na tatayo bilang Katoliko na seryoso. Oo. At sabi ni Bobby Tarok, ang pagbabasa at pakikinig sa salita ng Diyos ay pinagninilay-nilay sa isip at diwa, at ito ay isinasabuhay tungo sa buhay kabanalan. Tama po yan. Tama pong obserbasyon niyan, kapatid. Edison de Mejillo, magandang gabi. Ganun din kay Bro Chubby Martin Uy. Kay Kuya Boots din ho, magandang gabi. Brad, sa inyong buong pamilya. Mga kapatid, mahalaga po itong dinidiscuss natin kasi ito po'y panahon ng pagbibigay ng emphasis sa kahalagahan ng Biblia. Kaya nga po sinasabi natin, kung wala po kayong Bible, magkaroon po kayo. Hindi po pwedeng wala kayong Bible. Kasi mahirap tayong tawaging Kristiyanong totoo kung wala tayong Bible. Kasi
Tandaan nyo, yan ang una natin na authority, di ba? Sacred Scripture. 73 yung sa atin eh. Opo. 73 yung sa atin. Kompletong-kompleto kumpara sa protestante na 66 lang. E ang tanong, may kopya ba tayo? Ngayon, kung may kopya tayo, gaano natin to kadalas binabasa? Kaya itong experience breakthrough, mahirapan natin tong maging totoo sa atin kung hindi ito real o kung hindi ito reality sa atin. Vicente Mejiliano, magandang gabi. Good evening bro, Ave Maria, sabi niya. Artson de la Cruz Magdugo. Maayong gabi bro, uban sa imong pamilya, sabi niya. Salamat Artson ha. Kay Ramini Batang Bronze, magandang gabi po sa inyo. God bless. Mga kapatid, itong binabanggit natin, experience breakthrough sa pamamagitan po ng kahalagahan ng salita ng Diyos. Opo. Mahalaga po ito na mabigyan natin ito ng pansin mga kapatid. Sa verse 8, they gave an oral translation of God's law. Sila ho nagpapaliwanag and explained it. In our context bilang Katoliko, tapos na yung interpretation ng magisterium. Kaya ang gagawin na lang ng mga pari natin, reviewin na lang po yung interpretation. Tayo mga layman, meron tayong Bible plus meron tayong Catechism of the Catholic Church. Ang medyo lamang lang ho natin doon sa mga nominal na Katoliko, nakikinig lang doon sa sinasabi ng pare. Pero yung mga seryosong Katoliko na katulad mo, kapatid, na nakikinig ngayon dito, ang iba sa inyo, kursilyo. Ang iba sa inyo, dumaan sa pagsasanay bilang katekista na pinagdadaanan ni Brad Calix po ngayon. Sabi ni kapatid na Usting, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at makapakikinig lamang kung may mangangaral tungkol kay Kristo. Tama po yan. Ordinaryong Katoliko, magandang gabi po. Kaya mga kapatid, mahalaga po ito na pagbibigay natin ng diin sa kahalagahan ng Biblia. Diyan mahina ang Katoliko. Tanungin mo, ang Katoliko sa basic patungkol sa Bible, walang masasabi. Majority yan sa Pilipinas. Imbestigahan mo, bibihira lang yung may papaliwanag nila ng maayos, bakit sila na Katoliko. Ano yung 7 sacraments? Bakit kayo dumadalo sa misa? Bakit kayo may mga santos dyan? Ano ang purgatorio? Nako, bihira po yung mga kasagot na maayos niyan. Masama ho magsugal pero pustahan po tayo. Siguro sa 1,000 Katoliko baka 1-2 lang. Ganon yung ratio. Ang sakit nun. Kaya ho, wag na tayo magtaka kung nalalagasan po tayo ng mga miyembro. Sana, hindi naman ito kinatutuwa ng mga pari natin na nalalagasan ng miyembro. Sa amin ho, alam namin pag nawawala yung tupa namin Kasi ilang piraso lang naman kami. Yung mga miyembro ko, ilang piraso lang naman, mga 50 piraso lang naman yan Nabibilang ko yung tupa kung ilan yung hindi nagsisimba dyan Nabibisita ko kagad yon no ako'y pastor pa. Pagka umabsent yan, visitation kagad sa hapon yan pag Sunday. Yam Montejo, magandang gabi po. Pwede po natin pag-usapan yan, kapatid na Edward, yung binabanggit nyo patungkol dyan sa purgatorio na yan. Opo. Ibubulong ko po sa inyo kung may time tayo mamaya pagkatapos ng broadcast. At least may idea po kayo. Sabi ko nga po sa inyo, si Brad Calix, pag namatay po ako, sa purgatorio ho ang punta ko, hindi ko sa langit. Diba? Aminado na kagad ako, sa purgatorio punta ko, hindi sa langit Ikaw kapatid, sa langit ba kagad ang punta mo?
Kasi nagsisimba ka lagi. Sa langit ka na ba kagad, diretso? Oo. Ito, may hirit si JB. Sabi niya, correct. Pero pag alam mo na ang pananampalatayang Katoliko, you can see the beauty in it. Kaya't mas maigi bilang Katoliko ay dapat mag-aral din ng pananampalatayang Katoliko. Inseparable yung kapatid, yung pag-aaral talaga. Opo. Hindi pwedeng feelings lang. Hindi pwedeng pasimba-simba lang. Hindi po yun pwede. Hindi nyo pwedeng ihiwala yung pag-aaral, yung paggamit ng utak. Hindi po pwedeng ihiwala yan sa pananampalataya. Magkasama po yan. Kasi pag umiral lang yung damdamin, yung bugso ng damdamin, hindi umiiral, pag puso lang yung umiral, hindi yung utak, nako may problema po tayo dyan. Wala namang pinagkaiba sa larangan ng pagmamahal yan, pag-ibig eh. Pagka ginamit lang yung puso, hindi ginamit ang utak, disgrasya ang relasyon. Ang bilis naman nung akyat nun. Rene Tampos Estrera, Maslog, Danau City daw, St. Francis of Assisi, Paris. God bless sa inyong Paris Priest, kapatid na Rene. Kay Maribe Cabato Largo, magandang gabi po. Sabi ni JB, Faith and Reason. Alam mo, pag medyo matagal ka na talagang Katoliko, alam mo na talaga yung sinasabi mo, katulad nito ni JB. Matagal na ho ito eh. Catholic Faith Defender po yan eh. Inabutan ko na po yan eh. Yan, Faith and Reason, magkasama po yan. Hindi po pwedeng faith lang. Hindi naman po pwedeng reason lang na walang pananampalataya, di ba? Kaya babalansi po tayo mga kapatid. Yun po yung maganda dyan, babalansi po tayo. Nasaan na ba tayo? So yun po ang pinapaliwanag ni Ezra ang salita ng Diyos so that the people could understand it. Mahirap yan, yung nakikinig ka ng mensahe ni Father, 20 to 25 minutes, nakadiretso yung mata mo sa kanya, nakikinig ka, pero ang problema, hindi mo naintindihan. Ibang usapan yon. Sinagot ka na ni Bobby, Brad. Ang sabi ni Bobby, purgatorio, lugar para mapurga ang kaluluwa dahil walang dumidiretso sa langit ng may bahid, dungis at kasalanan. Sa madaling salita, ang purgatorio isang lugar na kung saan ang Katolikong karamihay ay dadaan dyan muna bago papunta sa langit. Ang tanong, gaano katagal siyan? Hindi ko alam kung gaano katagal dyan. Depende ho yan sa mga nananalangin sa lupa. Sa intercession ng mga saints sa langit, di ba? May participation lagi yan eh. Yung mga kamag-anak natin na nandun sa purgatorio, sino magdadasal para sa mga nasa purgatorio? Meron ba silang capacity to pray doon sa purgatorio? I don't think so. Umaasa lang sila doon sa panalangin nating buhay na nasa lupa at yung intercession ng mga saints doon sa langit, di ba? So, isang lugar yan, ang purgatorio, na kung saan dyan pumupunta ang karamihang Katoliko na merong tamang relasyon sa Panginoon Diyos, nasa tamang simbahan. Di ho ba? Maski na religious ka pa, gaano ka katagal ng Katoliko, palagi ko dyan ang punta natin pare-parehas. Kasi sa lupa may naiwang kang dumi, di ba? Bit-bit mo nung namatay ka eh. Kaya sabi ko nga, hindi ako pwedeng dumiretso kaagad sa langit. Doon muna ako sa purgatorio. Hindi ko alam po ilang buwan ako doon eh. Kasi pagwas na nandun ka na eh. May dala ka pa bang orasan doon? Teka muna, silipin ko nga. May kalendaryo pa ba doon? Palagi ko wala ng kalendaryo doon. Wala ng orasan doon. Masilip ko nga yung seiko ko. Yan. Baka hindi seiko yung masilip mo, kundi siko. Yung siko, ito elbow. Mga kapatid, hindi ho biro Kaya yung ating relasyon sa Diyos, ayusin natin. Importante yan na totoo tayong Katoliko Kasi pag nagpapanggap lang ho tayo, alam naman natin yan pag nagpapanggap tayo. Huwag kayong umasa ng purgatorio kung nagpapanggap lang kayong Katoliko. Lahat na nagpapanggap, hindi yung mga genuine, I don't think so sa purgatorio pupunta. Opo. Kasi in the first place, hindi naman din seryoso sa pananampalataya. Walang faith and reason. Sinasadya na hindi dumadalo sa misa. Nagtitake ng ostya na nagli-live-in partner. Yung mga ganun ba?
nagpapakasawa sa kasalanan, tapos panakip butas lang yung misa, ay wag ho kayo umasa ng purgatorio kasi parang malabo kayo dun eh. Parang sa iba po ata kayong lugar. O, nasasabi ko lang po yan doon sa mga hindi nila alam yung ginagawa nila. Opo, kaya ho delikado eh kapag hindi mo inalam. Hindi na ito yung panahon, ay Brad Calix, hindi ko alam yung turo ng simbahan. Brad, wag mo akong paikutin. Hindi ka lang nag-aaral. Masyado ka lang busy sa negosyo mo. Sa totoo lang, baka wala kang relasyon na maayos sa Panginoon Diyos. Wag mo sabihin sa akin na hindi mo alam. Wala kang effort na ginawa para malaman mo. Ganun kasimple yun. Bakit nakatuto ka sa trabaho mo? Bakit bukas pa ba okay pa yung trabaho mo? Bakit magmamalaki ka bilang Katoliko na may pera ka? Sigurado ka ba mamaya pag natulog ka, bukas gising ka? Makikita mo tong live na to? Ako nga, hindi ko nga sigurado kung bukas buhay pa ako eh. Kaya lagi akong nagpapasalamat sa Diyos pag nagigising po talaga ako, walang biro. Lagi ako nagpapasalamat kapatid sa Lord pagka nagigising ako kasi palagay ko pag namatay ako ng pagharap ko sa Panginoon Diyos hindi naman ako pwedeng kumamot-kamot ng ulo sa harapan ng Panginoon Diyos. Wala ka na may kakamot ng ulo rin sa Kanya. Antimano, pag namatay ka, judgment. May magagawa ka ba ron? Pwede ka bang mga tuwiran kay Lord? Wala kang mga tuwiran doon. Tapos ka na. Hindi na pwede mga tuwiran pa. Anong solusyon? Ayusin na natin mga kapatid. As I close mga kapatid, alas 8:37 na. Maganda tong pinag-uusapan natin, yung experience breakthrough. Gusto mo ma-experience yung breakthrough pagdating sa Word of God? Di magkaroon ka ng kopya ng Biblia. Pagka may kopya ka na, basahin mo yan. Siyempre, hindi ka naman titigil sa binabasa mo. Di aralin mo. Maging guide mo yung Catechism of the Catholic Church. Huwag ka lalabas doon kasi pag lumabas ka ron, nagkaroon ka ng personal interpretation, mali po yun. Opo, mali po yun. Magtatayo ka ng sekta niyan pagka nagkaroon ka ng private interpretation. Ipaparehistro mo yan at ikaw yung founder niyan. Hindi yan pwede sa atin kapatid. Tapos na interpretation. Tapos na po. Ang mahalaga lang sa atin balikan natin yung Word of God. Doon tayo umiikot sa Word of God mga kapatid ha. Mahalaga sa atin yan. Hindi natin pwedeng isang tabi yung Bible. Hindi. Number 1 yan Tapos tradition, di ba? Tapos magisterium. Mga kapatid, ang hamon ko sa mga fellow Catholics. Magano po kayo, magkaroon kayo ng kopya ng Biblia. Opo, hindi po biro. Magkaroon kayo ng kopya, basahin po natin. Kailangan pamilyar ka rin sa mga talata Alam naman natin yan. Sabi ko nga po sa inyo, nung ako'y pastor pa, in-encourage ko mga miyembro, basahin po yung 66 books in 1 year. Ano susi nun? 5 chapters a day. 5 chapters a day. Magbasa ka ng 2 chapters sa Old Testament, 1 chapter sa Book of Psalm, 2 chapters sa New Testament. Sa isang taon tapos yung Bible na 66 books. Ngayon, diskartehan na lang natin yan. Ngayon, January 26, di ba? Di paspasan mo yan, humabol ka. Magsimula ka sa Genesis, siyempre. Sa atin kasi 73. Di medyo paspasan mo lang. Ang mahalaga lang dyan medyo you try to analyze yung binabasa natin. May mga mahusay naman sa atin sa loob ng parokya, di ba? Na mga may training di pagka nagba-Bible sharing, yan ang pagkakataon, Brad, ano ba ang ibig sabihin nito? Wala naman silang ituturong reference kundi Catechism of the Catholic Church, di ba? Yun naman yun. Yun. Ganun lang. Basa, may nagpapaliwanag. Basa, aral, may nagpapaliwanag. Importante may nagpapaliwanag. At yung nagpapaliwanag, hindi lumalabas doon sa pinaka-aral ng ating simbahan, mga kapatid.
Alas 8:40 na, mga kapatid. I'd like to announce, birthday ni Apple eh. Apple, yung lunch ko na hindi ko nakain kaninang tanghali, bumawi ka na lang sa ibang araw. Happy birthday, Apple Na-miss ko yung pananghalian na ginawa niya kanina eh. Nagpakita kasi ako alas 3 na doon sa doon sa venue sa Our Lady of Lourdes. Salamat sa mga grupo ng CFD sa Bacolod na naging matagumpay ang seminar kanina. Nagkabigay ng mga certificates doon sa mga dumalo. Salamat sa mga formators natin. Maraming mahuhusay po sa Bacolod eh. Opo. So, salamat po sa mga kapatid na talagang nagbigay ng panahon na turuan ang mga iba-ibang miyembro ng iba't ibang parishes na dumalo. Salamat po sa inyo. Opo. Mga kapatid, patuloy ho kayong alalayan nyo ang inyong parish priest. Ipagdasal po natin sila. Kasi ang mga layman po, mahalaga po yung ating papel sa simbahan. Opo, hindi kaya ni Father yung ministry mag-isa eh. Kaya po nandun tayo. Huwag po tayo magpasaway, tumulong tayo sa ating pare. Huwag natin siya hanapan ng mali kasi tayo may pagkakamali rin. Hanapin natin sa ating sarili paano tayo makakatulong sa gawain ng Panginoon Diyos. Opo. Yung mga interesadong sumama sa sa prayer po ng pagrorosaryo, naghahanap po tayo ng oras para po magawa yan ha. Just let me know para po exciting po yun eh. Kasi gusto ko talagang yun eh. Yung pagrorosaryo. Opo. Bagamat puro babae po talaga yung ika nga eh. Pagdating dyan, master na master po nila yan eh. Pero gusto ko po yun ma-experience no? Para magkaroon din ako ng breakthrough in using the rosary. Personally po, yun ang aking panalangin. Dahan-dahan lang, siyempre. Unti-unti lang bilang Katoliko. So, dahan-dahan lang po on my part. Opo. Maraming salamat po sa inyong pananalangin para sa aking may bahay. At sa doon sa mga tumutugon, maraming salamat po. At na-encourage po kami sa inyong kabutihan, sa inyong pananalangin para sa aking may bahay. Opo. Baka ho, hindi siya matutuloy ng ganong petsa, February 15 yung kasal namin, Baka po maging early po yun eh. Opo, kasi sense of urgency lang po talaga. Pag-pray nyo lang po. May mga inaayos po ko ng mga dokumento na dapat ko isubmit at sana ho ay magawa na yan itong last week, itong January para mga first week ng February matuloy na po yung aming kasal. Yung wedding rite lang ho, mga kapatid. Pagdasal nyo kami kasi gusto naming sundin yung kalooban ng Diyos eh. Opo. Para pag nag-share tayo sa iba, madali silang sumunod kasi tayo mismo sumusunod tayo sa aral ng simbahan. Hindi tayo nagpapasaway. Gusto namin maging role model eh. Kaya kapag kami inatanong patungkol doon, maluwag sa puso naming sasabihin, ay opo, nag-comply po kami sa turo ng simbahan. Kaya wala silang may pupukol kay Brad Calix later on. Opo. Salamat sa mga kapatid na nag-a-advise sa atin kung mga dapat gawin. Hindi ko nababanggitin yung pangalan nila. Pero salamat sa inyo mga kapatid sa inyong pag-alalay sa akin. Sa mga dapat kong malaman, magdaan ng proseso. Salamat sa inyong pakikipag-journey kay Brad Calix Arturo Pagatpatan, kapatid, maraming salamat for joining. Ang sabi ni Arturo, study the Holy Rosary about and see what the exorcists say about the Rosary. Sige po, maganda po yan. Tignan po natin kung ang ating panalangin itong taon talagang unti-unti ho ay maano natin ito kasi naniniwala ako na mahalaga tong rosary. Hindi po to biro Opo. May power, ika nga na gusto ko makita yung power na yan. Opo, dahan-dahan na nagmamanifest sa buhay ko, sa pamilya ko. Siyempre dapat ginagawa natin yun Opo.
June Tigoy, magandang gabi, Brad. Maraming salamat for joining sa ating broadcast. Mga kapatid, see you bukas, alas 6 ng umaga. Lord willing, magkikita po tayo. Maraming salamat for joining sa gabing ito. Bukas na lang po ibang announcement natin. Medyo napagod na ako. Hindi na ako katulad nung dati. Iba na talaga pa nagkakaedad tayo, kapatid na Arturo Apo. Iba na po yung takbo ng ating katawan ngayon. Kaya ipagdasal niyo po ako, no? Medyo maaga yung ating broadcast. Ipag-pray lang ho ninyo yung aking preparation, yung aking katawan na maging okay lang po para po makapag-share po ako sa inyo, mga kapatid. Alright, let's pray. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Ama, salamat po sa gabing ito. We'd like to thank you. Mahalaga ang Word of God. Si Ezra ay pinangunahan niyang basahin, pinaliwanag ang salita ninyo sa mga tao. At nagsimula po siyang magbasa mula ng madaling araw hanggang tanghaling tapat. Pero mga tao, ang sabi sa Biblia, nakatutok pa rin doon sa kanilang pinakikinggan. Sana sa Pilipinas mangyari po yan. Na huwag kami nagmamadali kada misa, especially sa kakapiranggot na minuto na homily na binibigay ng mga pari po namin. Ako personally, nabibitin ako doon sa 20 to 25 minutes. Para sa akin, kulang na kulang yon. Pero wala kaming magawa sapagkat yun po yung sistema. Pero gusto naming mabawi po yun sa ibang paraan. Sa mga Bible sharing, sa mga kapatid na nagdi-lead ng Bible study, na magdidig deeper kami. Maganda yun, magkakaroon kami ng extra mile na matuto kami ng salita ninyo. Yan po yung kulang sa mga Katoliko sa Pilipinas. Tulungan niyo po kami. Please pray for us, Mama Mary. Kailangan po namin ng lakas ng patuloy na guidance ninyo, Banal na Espiritu, on how to understand the Scriptures. Na hindi ho kami lalabas doon sa Catechism of the Catholic Church. Na hindi ho kami magkakaroon ng private interpretations. Kasi ayaw namin gumawa ng panibagong sekta na ipaparehistro namin sa sect na kami ang lalabas na founder. Tama na po yung isang simbahan lang na itinatag ng Panginoong Yesus. Ang maganda lang, magsumikap kaming magbasa ng Biblia. Aralin po ito. Tignan ang sinasabi ng Catechism of the Catholic Church. Ikumpara. Panghawakan ng aral at ipamuhay. Yun po yung pinaka-importante rin. Ipamuhay namin ang salita ng Diyos. Diyan kami failure. Marami kaming alam sa Bible pero hindi nakikita sa buhay namin. Tulungan niyo po kami, lalo na kaming mga tagapangaral, tagapagturo, ang mga katekista, ang mga preacher, ang mga evangelist. Nagdadasal po kami. Tulungan niyo kami. Ayaw naming mapahiya sa harapan ng Diyos na hindi totoo yung aming sinasabi kasi hindi nakikita sa buhay. Lord, I just pray that you would bless each one of us na nandito sa broadcast. Hindi ko na maisa-isa yung pangalan nila pero ano man ang pinagdadaanan nila financially, emotionally, spiritually, marahil karamdaman na matagal na pinagdadasal nila na gumaling at nag-expect sila ng breakthrough. Lord, we just pray that you would grant those requests. Depende po sa inyong kalooban. Nagdadasal kami yung mga kapatid na nahihirapang makatulog sa gabi. Remember them. Sa aming pagtulog po mamaya, sana ho magigising kami kinabukasan para ma-enjoy namin uli ang fellowship namin. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Sana ho hindi kami tamarin pag nagbabasa kami ng word. Isipin namin na mahalaga itong exercise or discipline on our part. Strengthen us, Holy Spirit. Kailangan po namin ng inyong tulong. Bahala na po kayo sa aming mga buhay, mga plano, trabaho, mga estudyanteng kasama namin dito, mga OFWs. Lord, wala kaming ibang pwedeng gawin kundi lumapit sa inyo, umasa po sa inyo, manalangin,
gumawa ng mabuti sa kapwa, at maging good and godly Catholic. Yun po yung gusto namin mangyari sa inyong kalooban. Lord, bahala na po kayo sa lahat ng aming mga kaparian. Praying kami sa kanila na sana po hindi sila na magampanan nila yung dapat nilang gampanan at masuportahan po namin sila. Maraming salamat kay Apple sa kanyang kaarawan sa gabing ito at alam ko nag-enjoy siya sa panibagong taon na binigay niyo at idinagdag sa kanya. At sa iba pa na nagse-celebrate probably ng kanilang kaarawan sa gabing ito. Lord, maraming salamat. We speak blessings sa bawat isa po sa amin. We pray this in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Mga kapatid, maraming salamat for joining. Pakishare yung ating videos. Supportan niyo po si Brad Calix sa ating YouTube channel na State of Grace TV. Gusto ko lang din acknowledge si George Quiles sa kanyang labor of love sa pag-upload ng ating videos papunta ron sa ating YouTube channel. Bro George, magandang gabi. Maraming salamat sa labor of love at sa mga kasamahan ko sa CFD, sa Diocese ng Bacolod, especially sa aming presidente na si Bro Christian Paul Gaylan. Maraming salamat po. Sa ngalan po na aking may bahay, ako po si Brad Calix mula rito sa Negros Occidental. To God be the glory. Maraming salamat sa mga sharers ng ating videos. See you bukas, Lord willing. Ingat po kayo and bye for now.